Maling-mali. Maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan. Sino naglabas? Philippine News Agency. Saan po yun? Under po yun ng Office of the President. Ganun lang kasimple po yun. Tapos ano pa sinabi dito? Maling-mali. Sablay na sablay. Ika. As in sablay ho. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news kumbaga. Nako, malisyoso. Ibig sabihin may dahilan talaga kung bakit inilabas ito. Pag sinabi mo malicious, ibig sabihin meron po itong gustong ipalabas o ipaalam sa tao na medyo mali pero ginawang malicious, kaya nga fake news na fake news. So ito dapat ang pinatatawag sa kamera. Diba? Yung pasabog ngayong araw na ito talagang nakakagulat at nakakagimbal ho ang nabasa at napanood po natin. Kasi alam nyo mga kababayan, ilang araw ko na po sinasabi patungkol po dyan sa survey na yan. Diba sabi ko nga sa inyo, minamanipula yung survey na yan para po magkaroon ng mind conditioning, ika nga, yung mga kababayan natin at maniwala sila na talagang gusto ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Ngunit datapwat subalit, nakita naman po natin sa nangyari sa prayer rally ng INC, ang tinig at lakas ng boses ng mga Pilipino na sinasabing ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte, ayaw nilang ma-impeach at dapat pagtuunan ng pansin ang mga mas mahalaga pang mga issue sa lipunan, lalo na ang kahirapan and peace and security. Pero alam mo, yung mga congressman nung hiningan sila ng panig patungkol po sa INC rally, keso sinabi nila, minority lang yan, di naman yan na majority, at ang majority ay yung tinig na gustong i-impeach si VP Sara Duterte. At anong pinagbabasihan nila? Yung survey. Yung survey na hindi natin alam kung sino nagkomisyon, yung survey na hindi natin alam kung sinong talagang nag-utos at sinong nagbayad, hindi natin alam yan. Pero gayunpaman, binuking ho ni Roberto Tiglao o si Bobby Tiglao, binuking niya po itong survey na ito at ipinaliwanag po nitong dalawang idol ko sa Net25. Idol ko itong dalawang to Kasi pag nagpaliwanag ito, napakaganda rin nga naman Panoorin natin ito napakalupit ho ng kanilang paliwanag. Kasi doon kay Bobby Tiglao, binabasa ko ho, medyo dumugo ho yung ilong ko. Alam naman po natin na English spokening si Bobby Tiglao pag nagsulat kaya nadugo yung ilong natin Pero gayunpaman, itong pinaliwanag ng dalawang host dito sa Net25. Kaya mas magandang ito ang ating itapik Ito ang ating reaksyonan, ika nga. At subukan pa nating ipaliwanag pa sa mas masang at mas maiintindihan natin. Kasi alam nyo, kahit po ako, trabaho ko po yan kasi gusto ko po talagang naiintindihan, lalong-lalo na may mathematics ito. Kaya kailangan talagang unawain natin. At pag naunawaan natin, mas mauunawaan natin na tayo pala itinatarantado talaga ng mga opisyal natin sa gobyerno. Okay? Pakingge. Pasok, sir. Yun Na nalathala sa pamamagitan po ni Ginoong Bobby Tiglao na sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito na nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan. Sino naglabas? Philippine News Agency. Saan po yun? Under po yun ng Office of the President. Ganun lang kasimple ho yun. Tapos ano pa sinabi dito? Maling-mali. Sablay na sablay, ika. As in sablay ho. Nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news kumbaga. Nako,
Malisyoso. Ibig sabihin, may dahilan talaga kung bakit inilabas ito. Pag sinabi mo malicious, ibig sabihin, meron po itong gustong ipalabas o ipaalam sa tao na medyo mali pero ginawang malicious. Kaya nga, fake news na fake news. So ito dapat ang pinatatawag sa kamera. Diba? Kung sino man yung gumawa ng survey na to. Kaya lang, dahil tuta ni speaker yung mga nasa kamera, imposible yung ipatawag ko ito. Kapag ka para sa nabasa mo kanya, ito, hindi totoo. mukhang maling-mali Mali. talaga. Anong batayan niya? Oh, sige nga, anong batayan, sir? Meron po siyang binanggit dito, ito ang tunay na balita ay niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, mamaya ipakikita din natin, Ge. ay hindi nga alam Nino? ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Ayun! Kita nyo na? Sinabi ko na ito kagahapon di ba? Sabi ko kagahapon, malamang sa malamang, tricky yung question. Patungkulo dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ako nga, sabi ko nga, baka ang tanong ay, payag ka ba na dumaan sa due process si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment? Baka ganun di ba? O baka sabihin baka ang tanong okay ka ba na magkaroon ng due process si VP Sara Duterte? O siyempre, check nila yun. Sabi nila, siyempre dapat lang may due process. Ano po ba yung due process na sinasabi? May malamang yung impeachment. Di ba? Kaya lang hindi ho totoo na may due process na naganap di ba? Yan, tuloy. Yan. Kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Yeah, Nako? kasi nalathala, Jen. Oho. Kasi tinignan ko yung mismong survey. Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay? At yung 53% na majority Oho. ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! Ayun. Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Walang alam. Ibig sabihin, hindi alam yung impeachment na yan. Tapos nung nagkaroon ng survey, biglang pinaliwanag ko, kung ano yung impeachment. Ndako po. Talagang nananarantado na ho itong nambubudol na naman nga itong gobyerno natin. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung nagsasabing hindi, minority lang yung Pero ini-hype, Nelson, Oo. ang anggulo Na? 41% ng mga Pilipino Ang Ayun. ay sang-ayon o pabor. Ayan, Nakaw. sasabihin pa niya, meron pa Yan. sa release ng computation dyan. Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint, nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito o walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nako, 19% lang pala ang for impeachment. Nako po, patay tayo dyan. Nabuking kayo ni Bobby Tiglao. Alam mo, eto sa sobrang tindi nitong revelasyon ni Bobby Tiglao, hanapin nyo ngayon sa Twitter si Bobby Tiglao. Naku, mukhang naban ho ata siya. Hinahanap ko rin sa Facebook Hindi ko alam kung naban din ho siya sa Facebook, pero parang di ko ata makita. Ako sigurado dun sa X, naban po siya sa Twitter po Nung sila'y tinatanong, alam niyo ho ba, Na? dati sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, Na ano? Pilano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Hindi unang hirit yan, Huling hirit. Huling hirit na taon. Bakit? Bakit huling hirit? Ibig sabihin may nauna, may pangalawa, may pangatlo. Huling hirit ng taon. Yan yung kanilang propaganda. Grabe grabe. Ginawa, teka, kasi ang survey ginawa December 12 to 18 Ah.
Oh, tama. 12 to 18. Oo, pero inilabas. meron pala itong meron silang plano. May motibo. Abay! Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Nakaw! At pinagawa umano sa halagang 5 million pesos Ba, may halaga pa. ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat Base para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ang mga kongresista na aprubahan ito. Nako. Meron akong alam pero hindi ko na lang sasabihin. Kasi, nako, ayoko. Baka i-deny lang nila ito eh. Baka i-deny lang nila eh. Pero according kay Bobby Tiglao, 5 million daw ang binayad sa survey na ito.